In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Parito ako upang magdala ng apoy sa lupa. At sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama, ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyin ng babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Efeso at sa pagunita kay San Antonio Maria Claret, Obispo. Ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas ay isang malalim na mapanlinglang na pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang misyon. Bagamat si Jesus ay tinaguriang prinsipe ng kapayapaan. Sa talatang ito, ipinapakita niya na ang kanyang pagdating ay nagdadala rin ng pagkakabahabahagi. Ang apoy na binanggit ni Jesus ay sumisimbolo sa pagbabago at pagdalisay na dala ng Ebanghelyo. Habang ang binyag na kanyang tinutukoy ay ang kanyang nalalapit na paghihirap at kamatayan. Sa panahon ngayon, ang pagkakabahabahagi na sinabi ni Jesus ay maaaring makikita sa ating mga pamilya at komunidad. Ang pananampalataya sa Diyos, lalo na sa masalimuot na mundo ngayon, ay minsan nagiging sanhi ng hidwaan. Dahil hindi lahat ay bukas o handang tanggapin ang katotohanan ng Ebanghelyo. Halimbawa sa mga pamilya, may mga miyembrong maaaring hindi seryoso o aktibo sa pananampalataya at nagiging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Gayon din, makikita natin ito sa ating lipunan, kung saan ang mga pinahahalagahan ng Kristyanismo ay kadalasang kinakalaban ng mga kultura o ideolohiya na taliwas dito. Ang mga Kristiyano tulad ni San Antonio Maria Claret ay tinawag upang maging mga saksi ng katotohanan at maging instrumento ng pagbabago. Kahit na ito ay magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Halimbawa sa panahon ngayon, pagkakabahagi sa pamilya. Maraming pamilyang Kristiyano ang nahaharap sa pagsubok kapag ang kanilang mga miyembro ay hindi nagkakasundo sa pananampalataya. Ang ilang mga anak ay maaring hindi na nagdadasal o hindi na nagsisimba
na nagdudulot ng sama ng loob sa mga magulang na matapat sa kanilang paniniwala. Mga usapin sa moralidad at lipunan. Sa kasalukuyang panahon, ang mga isyong moral tulad ng aborsyon, same-sex marriage, at euthanasia ay nagiging sanhi ng mainit na diskusyon sa loob at labas ng simbahan. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo upang manindigan para sa katotohanan kahit na ito ay hindi sikat o tanggap ng marami. Sa ganitong paraan, ang mensahe ni Jesus ay isang paalaala na ang pagsunod sa Kanya ay hindi laging madali. Ngunit ito ay isang landas na puno ng pagmamahal at katotohanan. Hinihikayat tayong manatiling tapat sa ating pananampalataya at maging mga instrumento ng pagbabago sa ating mga tahanan at lipunan. Kahit na ito ay magdulot ng pagkakabahagi. Bilang isang obispo at misyonero, si San Antonio Maria Claret ay isang halimbawa na walang takot ng pangangaral ng Ebanghelyo sa kabila ng mga hamon. Nakipaglaban siya sa mga maling turo at pamumuhay ng mga tao noong kanyang panahon na nagdulot din ng pagkakabahabahagi. Ngunit patuloy siyang tumugon sa tawag ng Diyos ng may kababaang loob at katapangan. Isa siyang paalala sa atin na ang katotohanan ng Ebanghelyo ay nararapat na ipangaral kahit na ito ay hindi laging madaling tanggapin ng lahat. Patuloy tayong manalangin para sa biyayang maging mga saksi ng pag-ibig ni Kristo at maging matatag sa gitna ng mga pagsubok at hidwaan na dala ng ating pananampalataya. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!